Ang Department of Public Works and Highways nagpadala ng mga heavy equipment sa nasusunog na Navotas landfill. Residual waste naman at kakulangan sa closure plan na posibleng sanhi ng sunog. Yan at ilan pa mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Personal na ininspeksyon ngayong araw ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tison kasama ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Navotas Local Government Unit ang Navotas Sanitary Landfill na mahigit 5 araw nang nasusunog. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, lumagpas na sa itinakdang guidelines ang kalidad ng hangin sa mga lugar na naabot ng usok mula sa sunog. Bagaman hindi na operational ang landfill mula noong 2025, sinabi ng lokal na pamahalaan na may natira pang residual waste na madaling magliyab lalo na sa mainit na panahon. Dagdag pa nila, hindi umano ganap na naipatupad ang dating private operator ang ligtas na closure at rehabilitation plan ng lugar. Tinukoy na nasa 80% ng 43 hektaryang landfill ang naapektuhan ng sunog. Bilang tugon, tiniyak ni Dizon na magpapadala ang kagawaran ng mga heavy equipment tulad ng backhoe, bulldozer at dredger upang tambakan ng lupa ang apektadong bahagi at makatulong sa tuluyang pag-apula ng apoy. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na magpapatuloy ang mga pangunahing proyekto ng kagawaran sa kabila ng kinakaharap na krisis sa langis. Kabilang dito ang mga big-ticket projects gaya ng Public Transport Modernization Program at iba pang malalaking infrastructure projects ng ahensya. Ayon kay Lopez, hindi maapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon ang implementasyon ng mga proyektong ito dahil magkahiwalay ang pondong nakalaan para sa mga ito. Anya, may sapat na budget ang kagawaran upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kanilang mga programa. Gayunman, inamin ng kalihim na nadaragdagan ng hamon sa kanilang hanay, lalo na't sabay-sabay nilang tinutugunan ang iba't ibang isyu sa sektor ng transportasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Hindi po ba maapektuhan yung other flagship projects ng DOTR like the infra projects as well as the modernization program dahil nga medyo focus or jam-up ngayon yung ahensya dito sa pagtugon sa fuel crisis? Hindi naman po. Again, una kasi may sarili pong program, appropriation and item, itong mga big ticket projects natin. Tuloy-tuloy ang construction dyan, all to this monitor and the payment. Ganon din po. Maybe on the personnel side. No? Maybe kapag yun lang yung sinasabi natin on the personal side, mas lalo lahat yung mga senior officials natin, nagiging doble yung trabaho. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.